Sige po, come on. Kung pwede, magsalita rin po kayo. Okay lang yan. Sabihin mo, praise God. Thank you, Jesus. Come on. Habang nagpumapalakpak tayo, pwede mong sabihin yon. Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po na marami, Panginoon. Okay, kumusta na po kayo? Sabihin mo sa katabi mo, good morning, good morning. Gusto ko pong pag-usapan po natin, kasi last Sunday ay Easter Sunday, no? Noong nakaraang linggo, nandito po kayo, ang pinag-usapan po natin ay yung pagkabuhay na maguli. Pero siyempre, hindi po pwedeng hindi pag-usapan yung after the resurrection, what's next? Yan po yung ating pag-uusapan. Kasi sigurado po ako, kaya po nabuhay si Jesus mula sa mga patay, meron pong gagawin na mas importante kesa doon sa unang ginawa. Tama po ba yun? Tama? Halimbawa, si Lazaro po, binuhay ni Jesus mula sa mga patay. 4 na araw po siyang patay, binuhay ni Jesus. At ang sabi po ng Bible, dahil nabuhay si Lazaro, marami pong naniwala kay Jesus. Dahil sa kanya, maraming pumunta ng langit. Ngayon, sa buhay po natin, alright? Ano nangyayari pagkatapos mo magsimba? May nangyayari ba? Nung ikaw at si Jesus ay nagkaisa, na born again kayo, alright? Kung naintindihan mo yon, kung naintindihan mo bakit ka na born again, ibig sabihin meron talagang mangyayari na mas maganda kesa noong dati. Nagsisimba ka. Pagkatapos mo magsimba, what's next? Right? Halimbawa, nag-aral kayo. O ano na nangyari? Alangan naman nag-aral ka, walang mangyayari. Yung mga empleyado, nagtrabaho ka 15 days, walang nangyari. Hindi pwedeng wala, right? Ang question is always, what's next? Sabihin nga natin, what's next? Right? Nag-pray kayo. O pagkatapos mo mag-pray, ano nangyari? So ngayong umaga, napaka-importante po, nung nangyari nung nakaraan, sa akin po, 1989, ako po ay, na-born again ako noong 1989, hindi po mahalaga kung ano nangyari nung araw na yon. Ang importante, pagkatapos. Halimbawa, nagpa-doktor po kayo. Nagpa-doktor. Ano ba importante? Nang pumunta ka sa doktor o nung pagkatapos mong pumunta sa doktor? Hindi ba dapat may mangyaring maganda dahil nagpa-check up kayo? Nagpa-opera kayo. Alam ka naman magpa-opera ka. After the operation, what's next? Dapat lalakas kayo, gagaling. Alright? So ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na kung ikaw at ako po kasi naniniwala po ako na ako po'y totoong Christian. Ini-enjoy ko yung aking relationship kay Lord every day of my life. Dapat paganda ng paganda ang buhay. Tama? Ganun po ang dapat mangyari. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat paganda ng paganda ang buhay. Or else, walang kwenta yung resurrection. Alam nga naman tinanggap mo si Jesus, tapos pasama ng pasama ang buhay mo. Hindi ko ganun yon. Dapat, kung totoong ikaw at si Jesus ay nagkaisa, dapat paganda ng paganda. That's what should be happening. Hindi papangit ng papangit. Ano sabi ng verse? Basahin natin yung sinabi ng Bible, Ephesians 4:22-24. Ito po yung sabi na dapat mangyari. Put off your old self. At pwede mo na ngayong alisin yung dati mong masamang buhay. Pwede na. Alright? Put off. Which is being corrupted by its deceitful desires. Lahat ng wala kay Kristo, ang buhay niya ay pabulok ng pabulok. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya napaka-importante na ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Katulad yung nangyari sa inyo. Dati po kayong sugarol, ngayon nawala na yon dahil yon ay nagpapabulok sa buhay mo. Hindi nagpapabuti dahil naging Christian ka. Kaya yung salitang Christian is so important kasi hinuhubad mo, inaalis mo na yung luma mong buhay na nabubulok. Yun po ang sabi. Remember, kahit sino, babae, lalaki, matanda, bata, may pinag-aralan, wala,
Kapag wala si Jesus sa buhay mo, ang buhay mo ay pabulok ng pabulok. Hindi ka makakaalis doon. At ang sabi, be made new in the attitude of your minds. Kapag ikaw ay buong puso nagsuko ng buhay kay Jesus, ikaw ngayon ay magiging bago na. Saan nagsisimula? Attitude of the minds. Sabihin mo nga, attitude. One more time, attitude of the minds. So hindi ho mahirap na unawain na nagtataka tayo, bakit dating sugarol na bago buhay? Bakit dating magnanakaw na bago ang buhay? Bakit dating addict na bago ang buhay? Bakit? Kasi ang nangyari, he was made new in the attitude of the minds. Dito po nagsisimula sa isip, hindi sa prayer. Kahit anong dasal. Kaya makakakita ka ng maraming dasal ng dasal, simba ng simba, hindi nagbabago ang buhay. Kasi hindi doon nagsisimula ang pagbabago. Maganda yon, ha? Hindi ko sinasabing hindi maganda yon. Dapat talaga nagsisimba ka, dapat talaga nananalangin ka, dapat talaga nagbabasa ka ng Bible. Pero specifically, ang sabi, by the attitude of your minds. Hello? Yung attitude, sabihin mo nga, attitude of the mind. Nagsisimula ang pagbabago sa attitude of the mind. At sabihin mo nga muna sa katabi mo. Sabihin mo nga pala sa katabi mo, baka nakakalimutan mo, meron ka nga palang isip. Okay, sabihin mo sa katabi mo, may isip ka nga pala. Baka kasi nakakalimutan niya. Hindi ka, sabihin mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, baka, kasi parang nakasyambo lang yung katabi mo, nakatulala. O, kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, hoy, may isip ka nga pala. Halimbawa, para maintindihan nyo, bakit may isang tao na bankrupt dahil sa sugal? Bakit? Ano sabi mo? Hindi kasi nag-iisip. Right? Di ba? Ganun ang kadalasan na didinig natin. Bakit yan? Hindi nakatapos ng pag-aaral. Bakit? Hindi kasi nag-iisip. Bakit nabuntis? Hindi nakagraduate ng high school. Bakit nabuntis? Hindi kasi nag-iisip eh. Tama? Bakit na aksidente? Hindi kasi nag-iisip eh. Naglasing, tapos nag-drive, na aksidente. Bakit? Hindi nag-iisip. Tama po ba? Doon nagsisimula yun talaga. Sabi mismo ng Bible, nagsisimula ang lasting change. It starts with the attitude of your mind. Amen. Ibig sabihin, ganito yung attitude. Sino sa inyo may maliit na bata sa inyong bahay, may kakilala kang baby, di ba gumagamit po tayo ng diaper? Tama? Tingnan mo yung katabi mo kung gumagamit ng diaper yan. 25 anyos na, 30 anyos, nagda-diaper pa ba yan? Of course, alam niyo yung diaper. Amen. Ano ginagawa niyo sa diaper? Kapag yan po ay medyo may laman na, pinapalitan. Sino dito, mga nanay, ate, kuya, yung diaper nyo sa baby, pamangkin, kung magpalit kayo once a week. Kaya pag hinalikan ng nanay, anak, ba't ganyan? Amoy touchy ka yata. Hindi na maganda amoy ni baby. Bakit? Yung diaper, 3 araw na, hindi pala nagpapalit. Yan ang ibig sabihin ng attitude. Kaya maraming mga tao, simba ng simba, mabaho ang buhay. Mabaho ang lumalabas sa bibig. Right? Ang pangit na nakikita niya lagi. Because it starts with the attitude of the mind. Hindi ka nagpapalit ng diaper. Doon po kinuha yan. Yang salita na yan. Nagsisimula ang pagbango ng buhay mo. Nagsisimula na mag-iiba ang buhay mo sa pamamagitan ng pagpapalit ng diaper. Tingnan mo, amuyin mo nga yung katabi mo, kaya pala ang baho ng lumalabas sa bibig mo. Alam niyo yung mga lumalabas sa bibig, bastos? Hindi nagpapalit yan ng diaper. Yung nagsisinungaling ka, lagi ka nagsisinungaling. Dito kasi nagsisimula yan. Attitude of the mind. Yung sabi mo, hindi ko mapapatawad yung nagkasala sa akin na yan. Saan nagsisimula yun? Attitude of the mind. Ayaw mo magpalit. Gusto mo laging mabaho ang lumalabas sa bibig mo.
Kaya sabi ng Bible, be made new. Right? In the attitude of, hindi sinabing, be made you by prayer. Hindi sinabing ganon. Be made you by reading the Bible. Hindi sinabing ganon. Of course, nakakatulong yun. Kaya ka nagbabasa ng Bible para yung utak mo ay magkaroon ng nourishment. Right? Nagpe-pray ka para tulungan ka ng Diyos na yung isip mo ay magkaroon ng extra energy to change. Right? Kaya ka nagsisimba. Nakikinig ka ng message so that you can receive help. How to renew your mind. Lahat po nang yan, kapatid. Lahat yan. Pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagsisimba. Ang purpose po niyan so that you can have a renewing of your mind. Dahil dito nagsisimula ang pagbabago. Kita niyo yung iba sa inyo, ba't hindi nagsisimba ng linggo-linggo? Bakit? Bakit hindi ka nagsisimba linggo-linggo? Attitude. Hindi mo ginagamit yung isip mo. Hindi ka pa totoong nagre-renew ng isip. Kaya pag hindi kayo nag-renew ng diaper, natural, ano lalabas sa buhay mo? Mabaho, malansa. Walang lalabas na mabuti dyan. Kasi ang lahat na lumalabas na mabuti o masama sa bibig, sa mata, sa actions, ay galing po dito. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, meron ka nga palang isip ha, baka makalimutan mo. Gagamitin mo rin yan paminsan-minsan. Bakit ang mga teenager, high school, college, hindi na virgin? Bakit hindi na virgin ang mga high school na babae, lalaki? Hindi ginagamit ang isip. Hindi nag-iisip talaga yan. Kaya nadidisgrasya, kaya sabi ng Bible, pagkatapos mo magsimba, dapat may maganda nangyayari because you're changing the attitude of your mind. Nagbabago ang lahat. Alright? If you want to have a lasting change in your life, gusto nyo talaga na mabuhay ka ng maayos, ng matagal, masaya, mapayapa, masagana, you have to renew how the way you think. Romans chapter 12. Do not conform to the pattern of this world. Sino ba yan? Bakit sinabing huwag kayong umayon sa takbo? Ibig sabihin po niyan, kung paano sila mag-isip, huwag kayong gumaya sa kanila. Yun ang ibig sabihin po niyan. Yung kaklase nyo na hindi Christian, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, alright? Yung kapitbahay nyo, yung kumpare mo, yung best friend mo, yan po yung pattern of the world. Dala-dala nila yung pattern of the world. Wala sila kay Kristo. Kaya ang takbo ng isip nila ay hindi katulad natin. Ang takbo ng isip natin, kapatid, pag Sunday, nasa bahay ako ng Diyos, attitude, nagpalit na po ako ng diaper ko. 35 years ago, nagpalit na ako. Kasi nung araw, ayoko magsimba. O magsimba man ako, ganun lang, di ba? Pampaswerte, kaya ako nagsisimba ng pampaswerte. Hindi para sa Diyos. Kaya po sabi ng Bible, wag kang gumaya sa kaibigan mo, sa kumpare mo, sa nakikita mo mga ginagawa nila. Hindi mahalaga sa kanila ang Diyos. Sabi, but be transformed. Sabihin mo nga, transform. One more time, transform. But be transformed. Sa halip na umayon kayo, kung paano sila gumalaw, mag-isip, magsalita, sa halip na gumaya, be transformed. Ibig sabihin, sasalungat ka doon. By the renewing of your mind. Balik na naman tayo. Dito na naman tayo babalik. Kapatid, kahit anong gusto mo na pagbabago, magsisimula ka sa isip mo. Hindi ka magsisimula sa ibang bahagi ng katawan mo. Hindi ka magsisimula sa mata. Hindi ka magsisimula sa bibig. Hindi ka magsisimula sa paa. Magsisimula ka talaga sa isip. Transformation will happen once you renew your mind. Sabihin mo nga transformation. Yung salitang transformation, galing po yan sa salitang Griego, ng ibig sabihin, metamorphosis. Sa mga nag-aral ng elementary science, ng high school, pinag-aralan po natin yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, absent ako niyan, hindi ko alam yan. Alright?
Tinuro po yan sa elementary. Tinuro po yan, metamorphosis. Yan po yung salita. Hindi English yan. Yung salitang metamorphosis yan po ay galing sa Greek na salita. Ibig sabihin, transformation sa English. Ang pinakamaganda pong larawan na makikita natin para maintindihan mo yan ay yung pong caterpillar. Tapos dumaan siya sa metamorphosis. Dati siyang uod, gumagapang sa hirap. Maraming Kristiyano, simba ng simba, gumagapang sa hirap. Hindi umaangat sa buhay. Ganun pa rin siya. 5 taon na siya nagsisimba. Basa siya ng basa ng Bible, pero uod. Hindi siya makaangat-angat sa buhay. Baon pa rin sa utang, magagalitin pa rin. Yung bibig niya, walang pagbabago. Hindi mo siya nakikita sa simbahan. Kung makita mo man lang siya, pag paminsan-minsan, pag ayaw niya magsimba, hindi siya susunod sa Diyos, basta susundin niya ang sarili niya. Kasi sabi ng Diyos, pag linggo, nasa bahay kita dapat. Pero sabi niya, ayoko, tinatamad ako. Kasi aalis kami, ganito, bla 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 bla. Kaya siya ay uod. Caterpillar siya. Pero salamat, yung caterpillar, sabi niya, ayoko na maging caterpillar. Pero siyempre, hindi madaling maging caterpillar papuntang paru-paro. Hindi madali yon. Bakit? Ang mahirap kasi dyan, yung nasa gitna, yung metamorphosis. Kahit gusto ng paru-paro na maging, kahit gusto ng uod na maging paru-paro, hindi niya kaya yon. Diyos lang ang nakakagawa nun. Sino nakakaalam na ang Diyos lang ang makagagawa ng isang uod ay magiging paru-paro? Sino nakakaalam na gano'n yan? Right? Hello, nandiyan ba kayo? Yung lasenggo, yung drug addict, gusto ko magbago, hindi ko kaya. Kailangan ko ang metamorphosis na Diyos lang ang makakagawa nun. Pag nagtanim ka ng palay, nilaglag mo sa lupa, ang Diyos lang ang nakakapagpatubo niya. Hindi mo magagawang magpatubo ng halaman. Only God can do it. Ang magagawa mo lang, yung buto, lagay mo sa lupa. At ang Diyos mo ang nagbibigay ng buhay dyan. Only God can do it. Yung katulad kong sugarol, yung katulad kong addict sa pornography, gusto ko magbago. Lahat ginawa ko na, nagpenitensya na ako, nagkursilyo na ako, nagsimba na ako sa lahat ng simbahan, sinubo ko na magpakabait, ayoko na magsugal, ayoko na makipag-sex sa hindi ko asawa, ayoko na ng drugs, wala eh, uod pa rin. Uod pa rin. Pero nung una, tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay, una yon, siyempre, without Jesus, you will remain a caterpillar. Lahat ng tao na walang Jesus, uod yan. Nandiyan pa po ba kayo? Uod yan. Kahit anong bait mo, kahit anong pilit mo na maging paru-paro, impossible. Because only God can provide you the process to go through metamorphosis. Yan ang pinakamagandang larawan. Wala ka nang makikitang pinakamagandang larawan kung paano ang Diyos, ang isang uod, pag sinabi mo, ayoko na maging uod, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Dadaling ka ng Panginoon sa metamorphosis. At lalabas po yung magandang paru-paro. And that is not improvement. That is radical transformation. Hindi improvement yan. Ang improvement, yung sweldo mo, nadagdagan ng 300 pesos. Improvement tawag doon. Yung anak mo nakagraduate ng college, improvement yon. Nakabili ka ng kotse, improvement yon. Siguro ikaw ay umakain ka, hindi ka sumasala sa oras, improvement yon. Pero hindi yung transformation. Iba po ang transformation kaysa sa improvement. Pwede kang magbasa ng libro, How to Improve Your Speech, improvement yon. Pwede kang mag-PhD, mag-masteral, okay? Pwede kang pumasok sa college, and then magkaroon ka ng degree, ang tawag doon, improvement yon. Pero hindi po transformation yon. Kasi ang nakakagawa lang ng transformation na yan, Diyos. Kaya makakakita ka ng maraming college graduate, addict. Kaya makakakita ka ng mga may asawa ng bababae.
Kaya makakakita ka ng mga mayayaman nagda-drugs. Kaya makakakita ka ng mga Christian hindi makapagsimba. Alright? Christian hindi makapagsimba. Kasi hindi pa niya nararanasan yung radical transformation. Andiyan pa po ba kayo? Again, dapat maintindihan po natin ito dahil po, ang sabi po ng Ephesians, balik ako sa Ephesians, hubarin mo na ang iyong lumang buhay at ibihis mo na ang bagong buhay sa pamamagitan ng attitude of the mind. Pagpapalit ng isip, caterpillar, uod, gumagapang sa hirap, gumagapang sa kasalanan, ang bigat ng buhay, pero dinaan siya ng Diyos sa process of transformation, paglabas niya. Grabe. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Magseryoso ka lang talaga. Saan nagsisimula? Kapatid, saan nagsisimula ang totoong pagbabago? Saan? Sabihin mo nga, yung daliri mo nga. Mga kapatid, yung daliri niya, ilagay mo nga dyan. Ganto. Sige na, please. Makisama naman kayo, parang awa nyo na. Ganyan mo, yung daliri mo. Tapos ilagay mo dyan sa katabi mo, sabihin mo, dyan. Alright. Yan, dyan. Lalo na medyo makinis yung mga noo. Ganyan mo yung noo. Yung makikinis ang noo. Ganyan. Dyan nagsisimula ang pagbabago. Totoo yun. Hindi ako may sabi nun, ha? Ang Diyos ang may sabi nun. Hindi ka mababago maliban na ayusin mo ang takbo ng utak mo. Doon po nagsisimula yun. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi, basahin natin na Romans. Pupunta na po tayo, malapit. Okay? Ang sabi, therefore I urge you, brothers and sisters, mga Christian to, mga Christian, ang sinulatan ni Paul, in view of God's mercy, dahil ang Diyos po ay mahabagin. Sabi niya, dahil ang Diyos ay mahabagin, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, to offer your bodies. Alright? Siyempre, yung utak, kasama ng katawan yan. Sino rito may utak, walang katawan? Siyempre, pag sinabing, ihandog mo ang iyong katawan, kasama na po yung binabanggit natin kanina. Yung isip, right? Nandyan po yan, ha? Nandyan. Hindi pwedeng ihiwalay. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. At Tagalogin ko, ganito po yan sa Tagalog. Dahil sa habag ng Diyos, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na ialay nyo ang inyong katawan. Sabihin mo nga, katawan. One more time, katawan. Yung katabi mo, may katawan ba yan? O mukhang kaluluwa na yan? Katawan, may katawan yan. Tama. Sabi ng Diyos, yung katawan mo, ito, may katawan po ako. Ang sabi, ihandog mo to sa Diyos. Alright? Bakit daw po? Kasi ito ay handog, banal, at kalugod-lugod. Gusto mo malugod ang Diyos? Dito nagsisimula. Ulitin ko. Teka muna, baka hindi tayo nagkakaintindihan. Alright? Gusto mo matuwa ang Diyos sa'yo. Gusto mo ng totoong pagbabago. Saan nagsisimula? Dito, sa katawan. Dito nagsisimula. Ihandog mo, sabi. Ano yung ihandog mo? Pera? Ano yung ihandog mo? Kaluluwa? Hindi, katawan. Right? Kasi itong katawan, ang tawag dito, Temple of the Holy Spirit. Tinitiran ito ng banal na espiritu. Ito ang tirahan ng Holy Spirit, Christian lang. Pag hindi Christian, hindi tumitira ang Holy Spirit dyan. Alright? Yung mga born-again Christian lang ang tinitirahan ng Holy Spirit. At ang sabi po ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Ihandog nyo yung katawan nyo. Malinis. Isakripisyo nyo yan. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit daw? Kasi ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sabihin mo nga, pagsamba. Sabihin mo nga, pagsamba. Sabihin natin, katawan. Pagsamba. Katawan. Pagsamba. So, hindi ho pwedeng makasamba ng walang katawan. At ang katawan ay ginagamit sa pagsamba. Amen. Alright? Nasusundan niyo po ako. So, napaka-importante pala ng katawang ito.
Dahil in the first place, tinubos po ito ng Panginoon sa cross. Binayaran niya po itong katawang ito ng kanyang dugo. Hindi niya to binayaran ng ginto at pilak at ng mga bagay na nawawalan ng halaga. Ang ibinayad sa katawan na yan ay dugo ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi, ihandog mo yung katawan na yan. Banal, kalugod-lugod, malinis, dahil yan ang sumasamba, itong katawan na ito. Ito ang ginagamit mo sa pagsamba. Kaya pag linggo, nandito yung katawan na yan. Hindi pwedeng nasa Boracay ang katawan, tapos naka-zoom ka. Hello? Yung katawan ang importante. Hindi uso ang Zoom na service. Ang Zoom, kung ikaw ay nasa ospital at nakakabit sa iyo, nasa ICU, alright? Okay po yun. Nasa ospital ka, naka-dextrose ka, ka-opera mo pa lang, alright? Mag-Zoom service kayo. Pero pag Sunday, your body should be in the physical church of the Lord Jesus Christ. Para magawa mo yon, magbabago ka ng isip, magpapalit ka ng diaper. Kaya maraming born-again Christian, masaya na siya na nagsisimba siya ng twice a month. Kasi hindi pa siya nagpapalit ng diaper. Kaya ang buhay niya ay uod. Uod pa rin. Alright? Hindi siya nagbabasa ng Bible kasi hindi pa siya nagpapalit ng diaper. Ayaw niya ng Bible. Kasi para ikaw ay makapag-dedicate ng oras at buhay mo sa salita ng Diyos, you need to change your diaper. Para ikaw ay makapanalangin, you need to change the diaper. Right? Kapag hindi ka nagpalit ng diaper, mabaho ang buhay mo. Ang lalabas dyan ay puro mabaho. Kasi bulok. Punong-puno na yung diaper mo ng ways of the world, the systems of the world, punong-puno yan. Hindi mo pa napapalitan yan. Kaya ang sabi ng Bible, your body is really, really important. Kaya kung gusto mo na maging espiritual, mapalapit sa Diyos, hello, listen, makinig po kayo, please. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, magsisimula ka sa katawang ito. Magsisimula ka sa katawan. Amen? Kaya po, ang ginagawa ko po, alam niyo, pag ako po nagpe-pray, itong katawan po ito, hinahandog ko to every day. Alright? Araw-araw, paggising ko pa lang, itong katawan po na ito, kasi masarap mag-pray, masarap mag-worship pag yung paggising mo, kasi hindi ka papagod eh. Alam niyo ba, naramdaman niyo ba yun? Pag pagod ka, nakakatamad mag-worship, pagod ka na eh. Kaya nga, the best time to offer your body is in the morning. Paggising mo pa lang sa umaga, sinasabi mo na, Panginoon, hinahandog ko sa iyo ang katawang ito. Kaya nagpe-pray na tayo sa umaga, nagbabasa na tayo ng Bible sa umaga, nagwo-worship na tayo sa umaga, kasi nga po, ang sabi ng Bible, ihandog mo yung katawang yan. Bago mo pagurin sa hanap buhay, bago mo ipaalila sa opisina, bago ka lumabas ng bahay, offer your body, kasi sasamba ka sa Diyos. Hinahanap ng Diyos yung katawan na yan, na sa araw-araw, hinahandog mo. Sabihin mo nga araw-araw. Araw-araw po ang pagsamba, kapatid. Alright? Hindi po tuwing linggo. Kaya po, how to offer your body? Paano? Ito po, kasi sabi nga, dapat po ihandog tong katawan kasi ang tamang pagsamba nagsisimula sa katawan. Tama? Hello, kapatid. Ang picture niyan, pupunta ka sa altar, sa halip na ang ihandog mo, yung tupa, yung baka, yung kambing, ang hinahandog mo tong buhay na buhay natin. Are you following? Nasusundan niyo po ako? Araw-araw yon. Hindi tuwing linggo yon. Every day. How to offer your body? Kasi nga, body and worship. Body, worship. Katawan, pagsamba. Katawan, pagsamba. Ang ginagamit natin sa pagsamba ay ano? Yung katawan. Para saan yung katawan? Hindi paghahanap buhay. Ang katawan, hindi ginagamit sa hanap buhayan. Okay lang maghanap buhay. Pero bago ka maghanap buhay, yung katawan mo, ihahandog mo muna sa Diyos.
Kung gusto nyo talaga ng lasting change, kung gusto mo maging caterpillar, pumunta sa transformation, and then you will become a butterfly. Kung gusto mo magkaroon ng radical na transformation. Amen. Yung katawan na yan, hindi yan ginagamit para mag-aral ka lang everyday. Yung katawan na yan ay ginagamit para sambahin ang Diyos. Itong katawan na to. Hindi paglinggo, araw-araw. How to offer your body? Paano? Ready na po ba tayo? Ready na? Number 1, ito po, madaling intindihin to. Madali lang. Hindi kayo mahirapan. Promise. Cleanse your body. Linisin yung katawan. May mga Christian na marumi ang katawan. Hindi tatanggapin sa altar. Ang sabi po ng Bible, sabi ng Lord, huwag kayo magdadala sa akin ng handog na marumi. Hindi ko yan tatanggapin. Sa Bible po ba yun? Yes. Sa Bible. Kaya si Jesus, hinandog yung katawan niya, tinanggap. Bakit? Malinis. Kaya nung mamatay po ang Panginoong Hesus sa krus, hinandog yung katawan niya para sa ating kasalanan, natuwa ang Diyos. Kaya ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay papatawarin sa kanyang kasalanan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa hinandog na katawan ni Jesus. Kaya ang Diyos ay kailangang maging tao. Bakit? Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Para mamatay ang Diyos, kailangan niyang magkatawang tao. At yung katawan ng tao na ginamit ni Jesus, ipinako po sa krus, at siya po yung ipinalit sa hayop. Siya yung ipinalit sa kambing, sa tupa. Kaya nung makita ng Diyos yung kanyang anak, na ang katawan ay nagkadurog-durog, pero malinis, walang kasalanan, ipinalit sa iyo, na ang dumi-dumi ng buhay ko, ang buhay mo, ang dumi-dumi, pero sabi po ng Panginoong Hesus, hinahandog ko ang aking katawan, kapalit ng katawan ni Rudy. Kaya nung sumampalataya ako sa Panginoon, pag sumampalataya kayo sa Panginoon, alright, lilinisin ang lahat ng kasalanan niyo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa katawan ni Jesus na ginawang handog sa krus. Doon ka maliligtas. Ngayon, eto ka na. Diba, eto ka na. Nandito ka na ngayon. Sabi mo, born again ako. O born again ka. Nililinis mo ba yung katawan mo? Iniingatan mo ba yan na huwag madumihan? Kasi hahandog mo yan araw-araw. Tandaan nyo, hindi po tinatanggap ng Diyos ang handog mo kung marumi. Hindi tumatanggap ang Diyos ng handog na marumi. Katulad ng anak niya si Jesus, kaya tinanggap. Ano sabi ng Bible? Basahin natin. 2 Corinthians chapter 7. Let us purify ourselves. Hello, mga kapatid. Huwag mong dumihan yung katawan na yan. Halimbawa, mga teenager, mga babae, high school and college, huwag mong payagan na hipuin ng lalaki ang katawan mo. Yun ang ibig sabihin yan. Lalo ngayon, masyado pong prevalent ang sexual immorality dahil sa cellphone. Kaya marami po ngayon mga teenager, yung katawan po nila hindi na malinis. Kasi nga po, yung mga boyfriend, pinapahawak ang katawan sa mga lalaki, yung babae. Ganon din, yung iba po, sexual relationships na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, dudumi po katawan mo dyan. Ang sabi, let us purify ourselves from everything that contaminates body. Body ha, hindi kaluluwa. Hindi kaluluwa pinag-uusapan dito, kapatid. Katawan. Sa mga nagpo-pornography dito, kahit anong simba mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Kasi pag nanood ka ng pornography, dumudumi ang katawan. Hello? Kapag nanonood ka ng kabastusan sa social media, dumudumi ang katawan mo. Kaya pag nagsimba ka, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Kahit magtaas-taas ka pa ng kamay, hindi tatanggapin. Magbago ka muna ng isip. Linisin mo yung katawan mo. Ihandog mo to, Panginoon. Alright? Pupunta ka rito sa altar, nandito ang Panginoon. Ang tinatanggap lang po niyang handog ay yung everyday
Panginoon, sa iyo tong katawan na to. Kaya pati bibig mo, hindi mo to ginagamit sa chismis. Katawan kasi, katawan. Hindi ka nagmumura. Hindi ka nagsisinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, nagpaparumi sa iyo yan. Yung paninira ng kapwa, nagpaparumi sa iyo yan pag naninira ka ng kapwa. Mga marites. Oy, hello, sabi mo nga dyan sa katabi mo, oh, Sister Marites, dumudumi ka. Kapag nagchichismis ka ng kapwa mo, dumudumi ka. Kaya pag nagsimba ka, itong katawang ito, hindi tatanggapin. Offer your bodies, living sacrifice, holy and pleasing to God. Sasamba ka. Gagamitin mo tong katawan na to sa pagsamba. Nilinis mo ba yan mula Lunes hanggang Sabado? Para pagpasok mo rito sa simbahan at nagtaas ka ng kamay at umawit ka sa Diyos, sabi ng Diyos, oh, gusto ko yan. Kasi malinis ang iyong hinahandog sa Diyos. Tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo. Kasi nung kumanta ka, tinitingnan ka niya yung handog mo, walang impurities, walang contamination. Kayo ba gagamit ng pinggan na marumi? Kakain ka ba sa pinggan na hindi hinugasan? Iinom ka ba sa baso na may dumi? Ikaw nga, hindi ka iinom sa basong may dumi. Ikaw nga, hindi ka gagamit ng kutsara na hindi hinugasan. Sa palagay mo, ang Diyos, tatanggapin yung marumi na katawan? Sabi mo, posible ba yan, Pastor? Yes, bakit? Kasi nga nakatira na nga ang Holy Spirit sa iyo eh. Hindi na nga ikaw mag-isa yan, kapatid. Alright? Hindi mo kaya kung ikaw, para kang uod. Bakit yung uod naging paru-paro? Kasi pumasok siya doon sa pamamaraan ng Diyos. Pero kung pinilit ng uod, sabi ng uod, ipilitin ko nga na maging paru-paro. Hindi kaya ng uod na maging paru-paro. Diyos lang ang nakakagawa nun. Ngayon, kung ikaw, naintindihan mo kung sino si Jesus at sino ka, pwede na po yan. Pwede na. Hindi mo papayagan ang kahit ano na magparumi sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Kapag ang mata mo ang magiging sanhi ng pagpunta mo sa impyerno o madumihan ka, tanggalin mo. Tama? Yan ang ibig sabihin nun. Linisin mo yung mata mo. Kasi pag malinis ang mata, malinis ang buong katawan. Katawan. Kahapon, nandoon po kami sa Pangasinan. Nagturo po ako sa Nueva Ecija. 2 araw kami, sinama ko si JB, si Jabe. Turo ako sa Nueva Ecija, tapos tulog kami sa Pangasinan. Habang nagkakape po kami doon sa hotel, may pumasok na babae, maganda. Tapos may suot na sinturon. Alam mo yung sinturon, yung ganito lang kalaki yung palda niya. Ganito lang. Sabi ko, grabe. Di ba? Siyempre, maganda yung babae. Nakita ko si Jabe. Ako, tumalikod na ako si Jabe. Pero hindi naman masama yun. Sabi naman, basta isang beses ka lang titingin, okay lang yun, hindi ka nagkakasala pag isang beses lang. Kasi sexy ng babae. Grabe, ganito ka-iksi yung palda. Sabi ko, uy, nakasinturon yung babae. Oh. Hindi pala sinturon, palda pala yun. Kasi ganito lang. Si Jabe, hindi naman nagkasala yan kasi isang beses lang siya tumingin. Sabi niya kasi gano'n, isa lang. Oh. Hindi nagkasala yan. Isa lang eh. Kasi pag sabi ni Jesus, pag tumingin ka sa babae na may pagnanasa, nangalunya ka na. Sa Old Testament, nagkasala ka kapag actual ka nakipag-sex. Actual. Pero ngayon, sabi ni Jesus, manood ka lang ng pornography, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, nangalunya ka na. Marumi na. Hindi ka na pwede ngayong maghandog sa Diyos. Mabuti na lang, mabait ang Diyos. Mga babae, kung hindi na po kayo virgin, dalaga pa kayo, pero hindi na kayo virgin, may mabuti akong balita sa inyo. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, i-renew ka talaga ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay virgin ka pa rin. Totoo po yan.
Kaya mga lalaki, mag-intay kayo hanggang kasal. O may girlfriend kayo ngayon, mag-intay ka hanggang kasal. Kasi inuutusan tayo ng Diyos. Alright? Kung nagre-renew ka ng utak, maapektuhan yan katawan mo. Ayaw mong dumumi yung katawan ng misis, ng girlfriend mo. Tsaka yung katawan mo, dudumi yan kapag sumiping ka sa hindi mo asawa. Dudumi. Hindi mo pwedeng ihandog sa Diyos yan. Kaya ingat kayo, mga dalaga at mga binata. Ang sabi ng University of the Philippines, merong study, nabasa ko po yan. Ngayon, mas maraming babae ang addict sa pornography. Mas maraming babae po dahil nga dito. Kaya ang daming nabubuntes na walang asawa ngayon. Kasi nga, yung mata, tumitingin sila sa mga hindi ka na, dudumi talaga yan. Dudumi. Alright? Kaya itong katawang ito, ihandog natin ito. Sabi, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Ang panlaban sa kasalanan ay kabanalan. Ang panlaban sa kasalanan ay kabanalan. Ibig sabihin, iingatan mo tong mata na ito na huwag maging instrument sa kadumihan. Ang mata ay magiging instrument ng kabanalan. Ang tenga ay magiging instrument ng kabanalan mo. Ang bibig mo ay magiging instrument ng kabanalan, hindi instrument ng kasalanan. Ang kamay mo ay hindi magiging instrument ng kabastusan at ng kasalanan. Magiging instrument ito ng kabanalan. Ang paa mo, buong katawan mo. Sabi, ihandog mo. Holiness out of reverence for God. Number 2, pangalawa. Number 1, cleanse your body. Pangalawa, care for your body. Ingatan mo. Alagaan mo. Bakit? Kasi yung katawan na yan ang gagamitin ng Diyos. Ako po, kaya iniingatan ko po katawan ko. No? Wala po akong sakit. Nasa edad ko po na to, wala akong sakit. Kasi gusto ko po humaba. Hindi lang humaba ang buhay, kundi magamit. Kasi baka mamaya, na-stroke ka na, tsaka mo sasabihin, Pastor, stroke ka na nga eh. Kasi hindi mo iningatan yung katawan mo. Sabi mo, siyempre, stroke ka na, di ba? Pastor, gusto ko magamit ni Lord. Gagamitin. Mahihirapan pa ako sa pag-alaga sa iyo niyan. Alagaan mo yung katawan mo. Sabihin mo sa katabi mo, alagaan mo yung katawan mo. Hindi lang paliligo, hindi lang paliligo. Siyempre naman, aliligo ka. Pero ibig sabihin, huwag mong payagan na magkasakit yan. Kaya nga nag-exercise, umiiwas po tayo. Iba pa namang born again, magpe-pray, kakain. Panginoon, salamat po sa pagkain na to. Gawin mo pong kalakasan namin. At in Jesus' name, ito pong crispy pata na ito ay mawawala ng cholesterol. Diyos ko, ginawa mo pang magician si Lord. Kain ka ng crispy pata. Tapos pag na-high blood ka, bakit ako pinayagan ni Lord na magkasakit? Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Di ba? Ang dami ko nakita, 30 anyos, high blood na. Grabe ang babata, high blood na, tataas ng bad cholesterol. Baka hindi ka tumagal sa paglilingkod sa Diyos. Ito naman matatanda na. Biro mo, tumanda ka, hindi ka nagamit ng Diyos yung katawan mo. Inaabot ka ng 50 anyos, hindi nagamit ng Diyos yung katawan mo. Inaabot ka ng 60, hindi nagamit ng Diyos itong katawan. Siyempre, ang gagamitin ng Diyos, hindi kaluluwa. Ang gagamitin ng Lord, katawan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ipagamit mo sa Diyos yung katawan na yan. Hello? Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Yung katawan na yan, kaya ka nilagyan ng katawan, hindi para mag-aral, kundi para ihandog sa Diyos, para magamit ng Diyos. Kaya may katawan, para alagaan natin yung katawan natin. Sabi ng Ephesians 5:29, no one hates his own body. Walang sino man na hindi mo aalagaan ng katawan mo.
but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. Kung paanong minahal ng Diyos ang iglesia, dapat ikaw din, itong templo ng Holy Spirit, ilayo mo sa mga makakapagpahamak sa katawan. Iniingatan ko po katawan ko, mga kapatid, kasi gusto ko magamit ito ng aking Diyos. Hindi ko ito ginagamit. Ginagamit ito ng Diyos. Tinubos na po ito ng Panginoon. Hindi na ako may-ari. Alam mo ba, pag sinabi kang Christian, listen, makinig kayo, alright? Konti na lang po. Alam mo ba, pag sinabi mong Christian ka, ano ibig sabihin nun? Hindi na ikaw ang may-ari ng katawan na yan. Kasi tinubos nga eh. Ano ibig sabihin tinubos? Binayaran na po yan. Hanggang hindi ka nagpapalit ng diaper, bulok ang takbo ng utak mo. Dapat pag linggo, nandito ka. Bakit? Eh, ang katawan na yan, para sa Diyos yan. Eh, bakit wala ka sa church? Eh, kasi nga, bulok yung utak. Hindi nagpapalit ng diaper. 35 years na po ako nagsisimba. Pasensya na kayo. Paulit-ulit ko ito sinasabi. Bakit hindi ako nag-a-absent ng linggo 35 taon? Kasi nga po, inalis ko na yung bulok na isip. Dahil alam ko ang linggo ay para sa Panginoon. Walang makakaagaw ng linggo ko. Sa Diyos yan. Binili na niya ako. Binigyan ngayon ng 6 na araw para maghanap buhay. Diyos ko po. Imagine, binigyan ka ng Diyos ng 6 days and 22 hours. Tapos 2 oras para sa Diyos, hindi mo kaya ibigay. Bakit? Nakalimutan mo ba na yung katawan na yan ay hindi na ikaw ang may-ari? Hindi sa'yo yan. Parang awa nyo na. Kaya ang sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Pablo, ihandog mo yung katawan na yan. Ibig sabihin, pag linggo, nandito yan para ihandog sa Diyos. Lunes, ihandog mo sa Diyos. Martes, ihandog mo sa Diyos. Kabanalan ang tawag doon. Perfection to holiness. Pag hindi mo ginawa yan, uod ka. Hindi ka makakaalis sa pagiging uod. Kasi hindi mo ginawa ng Lunes, ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kaya sa umaga, nagsisimula ka na agad. Lord, ito yung katawan ko, gamitin mo. Ano man mangyayari sa maghapong ito, gusto ko gamitin mo yung katawan ko. Ganun po ang hinahandog ang buhay. Kaya pagpunta mo rito sa simbahan, masigla ka. Alam niyo ba, pag pagod kayo, naapektuhan ng pananampalataya nyo. Alam niyo ba yun? Hindi ba kapag pagod ka, ayaw mo mag-pray? Hindi ba kapag pagod ka, ayaw mo magbasa ng Bible? Hindi ba pag pagod kayo, ayaw nyo magsimba? Kasi kaya nga inaalagaan ko yung katawan ko para pag linggo, masigla ko. Eh, ang marami sa inyo, tinotodo nyo sa paglilinis ng bahay. Pagod na pagod kayo sa paglilinis ng bahay. Pagod na pagod kayo sa pag-aalaga ng anak, ng apo, ng asawa. Pagod na pagod kayo sa paghahanap buhay. Hindi nyo inalagaan ang katawan ninyo para pag linggo, hahandog ko sa Diyos yan. Sa palagay nyo, si Jesus, ano kaya nangyari? Bakit sa palagay nyo, si Jesus ay nakaabot sa cross? Right? Grabe, wala siyang tulog ha. Good Friday, mahal na araw. Hinuli po siya. Walang tulog, binugbog po siya. Nagdudugo ang katawan niya. Walang kain, walang inumin ha. Dehydrated po. Tapos nagpasan siya. Tapos lumakad siya ng 2 kilometro. Ibig sabihin, mula sa City Hall ng Nabotas hanggang sa Ngandaan yan. 2 kilometro. Nagpasan siya. Bakit siya umabot sa cross? Kasi hinanda niya yung katawan niya dahil may mission talaga eh. Alam mo ba, may mission ka eh. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka. Ay, hindi mo sisirain yung katawan na yan. Ano kaya si Jesus, nagkakain ng crispy pata, nagkakain ng leche flan. Tapos, sa langit, bigla nagkaroon ng sabi sa langit, breaking news. Namatay na si Jesus. Sabi ng mga anghel, saan? Sa cross? Hindi. Na high blood. Patay. Hindi umabot sa cross. Imagine kung hindi umabot si Jesus sa cross, wala tayong tagapagligtas.
Just imagine, ano ginawa ni Jesus sa katawan niya. Sabi niya, gagamitin tong katawan ko na to. Hindi ko to pwedeng abusuhin. Kaya nga, hindi ka maninigarilyo. Bakit? Kasi gagamitin ng Lord tong katawan na to. Hindi ka magsasyabu kasi gagamitin to ng Panginoon. Kailangan matapos ko yung misyon. Maraming maliligtas sa pamamagitan nitong katawang ito. Matutulad ako kay Jesus. Itong katawan na ito ay magiging tagapagligtas. Kaya iingatan mo to. Hindi ako maglalasing, hindi ako magsusugal, hindi ko gagamitin tong bibig na to para sa demonyo, hindi ako makikipag-sex sa hindi ko asawa. Kasi pag nakipag-sex kayo sa hindi nyo asawa, hinahandog nyo yung katawan nyo sa demonyo. Hello, mga teenagers. Alright? Mga teenagers, mga high school, college. Kapag ikaw, binigay mo sa boyfriend mo yung katawan mo, hinahandog mo yan sa demonyo. Uod ka talaga. Uod. Ang labas mo, uod talaga. Yung katawan na yan, iniingatan natin yan para sa purposes ng Diyos. Amen. Pangatlo, panghuli. Panghuli po, ano yung number 1? Cleanse your body. Pangalawa, care for your body. Pangatlo, control your body. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko mapigil. Hindi ko mapigil magsugal. Hindi totoo yan. Hindi ko mapigil magmura. Hindi ko totoo yan. Nagsisinungaling ka talaga. Kaya mo nang mapigil magmura. Kaya mo nang mapigil magsinungaling. Bakit? Dahil mabait ka? Hindi. Dahil tinutulungan ka na ng Diyos. Hindi ko kaya magsimba pag linggo. Hindi totoo yun. Kapag hindi mo kinontrol ang katawan mo, kukontrolin ka niyan. Sasabihin ng katawan mo, huwag ka na magsimba. Mamasyal ka na lang. Sasabihin mo, hindi. Magsisimba ka. Kasi it's under my control by the grace of God. Sa tulong ng Diyos, kukontrolin ko tong katawang ito. Kahit umiinom kayo, hindi ako iinom. Dati ako manginginom, adik ako sa pornography, pero inuutusan ko na to ngayon. Nauutusan ko na to, kapatid. That's the good news. Yun yung kapangyarihan ng resurrection power of Jesus. Kaya po, meron ka ng bagong buhay. Ikaw ay nabuhay na mula sa mga patay. Inilabas ka na sa libingan. Inilabas ka na sa madilim na kulungan ng kasalanan. Inilabas ka na doon sa kadena. Tinanggalan ka na ng kadena. Hindi ka na alipin ng pornography. Hindi ka na alipin ng sexual immorality. Bakit? Kasi it's under control. It's under the supervision of the Holy Spirit. Kaya ako nagbabasa ng Bible day and night para makipag-cooperate ako sa Holy Spirit. Kaya ako nagpe-pray para makipag-cooperate ako sa Holy Spirit. Kasi ayoko makontrol itong katawan na to ng sigarilyo, ng alak, ng kabastusan, ng kababuyan. Ayoko talaga niyan. Dahil gusto ko lumakad dito sa buhay na ito. Na itong katawan na ito ay maipagmamalaki ng Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng dapuan ng sakit. Kapag yung katawan na yan ay pinagamit mo sa Diyos, bawal ang sakit diyan. Bawal ang kahirapan diyan. Bawal ang alcohol diyan. Bawal. Bawal diyan ang illegal sexual relationships. Si Maria Magdalena, addict sa sex. Si Maria Magdalena, addict siya sa sex. 7 demonyo ang pinalaya sa kanya ni Jesus. Pinalaya siya. Hindi na siya ngayon alipin ng katawan niya na naghahanap lagi ng lalaki. Si Mateo, si Sakeo, alipin ng pera. Pinalaya ni Jesus. Yung pera pinamigay. Iniwan ni Sakeo ang pagnanakaw. Bakit? Meron na sila ngayong control. Amen? Are you listening? Alam nila itong katawang ito. Sabi ng 1 Thessalonians, basahin natin ang 1 Thessalonians. Ano sabi? Each of you should learn to control your own body. Kapatid, pinag-aaralan yan. Huwag niyo sabihin, hindi kaya. Learn. Each of you should learn
to control your own body. Ako rin, hindi ako marunong, palamura ako, hindi ko makontrol. Nagmumura ako, nagsisinungaling ako, naninira ako ng kapwa. Yung mata ko, hindi ko mapigil yung mata ko. Gusto ko manood lagi ng mga nakahubad na babae, mga nagsisex sa pelikula. Hindi ko talaga mapigil. Yung paa ko, dinadala ako sa sugalan, sa mga inuman. Hindi ko talaga mapigil. Nung dumating ang Panginoon sa buhay ko, I learned. Kaya ano sabi ni Jesus? Come to me. Learn from me. Lahat kayo na nahihirapan na. Lahat kayo na nabibigatan. Hirap ka nang umalis sa utang. Hirap ka nang umalis sa drugs. Hirap kang umalis sa kaguluhan ng pamilya mo. Hirap kang umalis sa sigarilyo, sa alak, sa sexual immorality. Hirap ka umalis sa homosexuality. Man sabi ni Lord, come to me. Learn from me. Tuturuan kita. Hello? Kaya sabi, each of you should learn. Kanino ka matututo? Kay Jesus. Kay Jesus ka lang matututo. Kaya kawawa ang mga tao na walang Jesus. Kahit ano gawin mo, uod ka talaga. Kahit ano gawin mo, uod. Kaya nahirap. Kaya tayo nagpapakapagod tayo dito sa dulos. Nagpapakapagod tayo para ituro sa mga tao, lumapit ka kay Jesus. Lumapit kayo kay Jesus. Nag-iimbita siya, sabi niya, lumapit kayo sa akin, hindi kay pastor. Hindi dyan sa upuan na yan. Lumapit kayo sa akin, sabi niya, tuturuan ko kayo. Kayong lahat na nabibigatan na. Ayaw mo nang magmura, ayaw mo nang magsinungaling, ayaw mo nang uminom, ayaw mo nang mag-drugs. Hindi mo kaya. Lapit kayo sa akin, sabi niya. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Gusto mo maranasan mula ngayong araw na to, ang lasting change. It starts today. Hindi bukas. Hindi bukas ang simula. Ngayon ang simula. You can start a lasting change in your life. Saan nagsisimula? Isip. Pagkatapos, yung katawan mo, iahandog mo. Offer your bodies to God. Holy, pleasing, living sacrifice. That is your true worship. Para tuwing magpupunta po tayo sa simbahan, laging nahihipo ka ng Diyos. Every time you go to church, God can touch you. Every time you open your Bible, God can touch you. Every time you pray, God listens to you. Why? Kasi po, itong katawang ito, siya na may-ari. Hindi na ako may-ari nito. Kaya hindi pwedeng hindi siya makikinig. Hindi pwedeng hindi makikinig ang Diyos. Kasi Panginoon, hindi akin to. Alam mo naman yan, Lord. Alam mo, Lord, kung saan ako pumupunta. Alam mo, Lord, kung ano lumalabas sa bibig ko. Alam mo, Lord, kung ano puso ko. Kasi, bahay mo to, Lord. Kaya pag nag-pray ka, hindi pwedeng hindi makikinig ang Diyos. Hindi pwedeng hindi. Mararanasan mo yung radical transformation. Magugulat ang mga tao, ano nangyari dyan? Dating uod yan, ano nangyari? Bakit ang ganda ng buhay niya ngayon? Ano nangyari sa kanya? Dati ang bastos-bastos niyan. Bakit ngayon? Grabe. Ang laki ng pinagbago niya. Sabihin mo ngayon, gusto mo malaman? Di ba? Lapit tayo kay Lord. Kaya pwede ka na ngayon magamit. Alam mo yon? Kaya lang hindi po kayo nagagamit kasi nga ang buhay at katawan mo ay hindi pa pagmamay-ari ni Jesus. Pag yung katawan na yan ay nahawakan ni Lord, humanda ka na. 15,000 tao mapapakain ni Lord sa pamamagitan mo kasi yung katawan mo ay gagamitin ng Panginoon. Sabi ng bata, lilimang pandesal lang
Lilimang pandesal, 15,000 ang kakain. Pero nung hinawakan ni Jesus, yung 5 tinapay, kumain, 15,000 tinapay. Alam mo kapatid, ikaw, siguro ang tingin mo sa buhay mo, parang, wala naman, ano ba naman to? Ang laki-laki ng problema ng pamilya ko, ang laki-laki ng problema ng buhay ko. Pero alam mo, pag hinawakan ni Jesus yung buhay na yan, yung katawan na yan, pag talagang binigay mo sa Diyos, sasabihin niya sa tatay niya, Panginoon, salamat po sa buhay ni Rudy. Pakainin mo ang 15,000 tao. At sa pamamagitan ng buhay mo, maraming mababago. Simula ka pa lang. Simula ka pa lang. Ikaw ang simula. Pero sa pamamagitan mo, may mga 15,000, 20,000 na mararanasan si Jesus. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba nun na dati ikaw nag-iisa ka lang, wala kang significance? Walang pumapansin nga sa iyo eh. Di ba? Walang pumapansin sa iyo. Ano ba naman itsura mo para pansinin ka nila? Pero pag binigay mo kay Jesus yung ito, pag binigay mo to kay Lord, Lord, ano gagawin ng Panginoon sa iyo? I-multiply ka niya. Magpapasalamat muna siya sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, salamat po sa buhay itong batang ito. High school lang to, high school. Pero buong campus makakakilala kay Jesus. Kahit isang bata lang. Isang high school. May 5 pandesal. Pag binigay kay Jesus, ang buong eskwelahan, mababago talaga yan. Saan nagsisimula? Mabago ng isip. At dito sa katawan. Okay? Offer, surrender. Ngayong umaga po, gusto ko pong mag-pray dito sa harapan sa mga bata, matanda, lalaki, babae, na gusto mong ipagamit sa Diyos yung katawan na ito, gawing malinis, maging malakas, at maging controllable. Makontrol ng Holy Spirit. Pumunta po kayo dito sa harap. Mga bata, na ang buhay ninyo ay maging malinis, ang mga katawan ninyo ay proteksyonan ng Panginoon hanggang kayo ay magtagumpay sa inyong mga buhay. Imumultiply ng Diyos ang inyong buhay. Sa pamamagitan ninyo, maraming mababago ang buhay. Ang mga tatay, hinahanap kayo ng Diyos. Sabi na sa mga tatay, nasaan kayo? Linggo ngayon. Di ba mga tatay? Nasaan kayo? Where are you, Adam? Sabi po ng Panginoon. Bakit nakalagay sa Bible, where are you? Kasi po, mga tatay, nanay, kuya, ate, hinahanap ng Diyos, nasaan ka? Bakit cell group wala ka? Bakit Sunday wala ka? Where are you? Nasaan ka? Ano sabi ni Adan? Nagtatago po ako. Bakit? Marumi eh. Talagang pag marumi po kayo, hindi ka excited magsimba. Hindi talaga. Hindi ka excited. Kasi nagtago nga si Adan eh. Where are you? Nasaan ka, Adan? Sanay ako na lagi tayong magkausap ah. Bakit ngayon wala ka? Dapat nandito ka ngayon. Di ba? Sabi ni Lord. Di ba dapat paglinggo, mga kuya, mga ate? Di ba paglinggo? Kasi pag wala ka sa simbahan, sabi ni Lord, nasan ka? Dapat nasa church ka. Pag araw ng cell group, nasan ka? Bakit wala ka sa cell? Oras ng prayer, sabi ni Lord, where are you? Anak, nasan ka anak? Hindi ba dapat itong oras na to, makikinig ako sa iyo? Nasaan ka? Kaya nga po yan, nagsisimula sa isip and then, yung katawan yun eh. Hindi kayo pipilitin ng Diyos ha? Hindi, walang pilitan. Okay? Kung ayaw mo dahil matigas ka, edi, manigas ka. Ayaw mo, walang problema. Pero kayong lahat po na willing to start a real change in your life, tulungan kayo ng Diyos na magbago ng isip.
Meron na kayo na lakas because the Holy Spirit is in you. You have an extra power to do it. Yung mukhang imposible before, hindi ka maniwala. Sabi mo, hindi ko kayang magbago. Of course, hindi mo kaya. Pero ang Diyos, tutulungan ka. At mula sa pagiging uod, magiging napakagandang paru-paro ang buhay mo. Dati ang baho ng buhay mo. Pero ngayon, meron ka na ngayong sinasabing pagkasarap-sarap pakinggan. At kahit anumang sakit, mga kapatid, anumang sakit, bawal yan sa katawan na yan. Bawal. Mga teenager, kayo mga batang babae, mag-aasawa kayo. At yung mapapangasawa nyo, alright? Tuwan-tuwa. Kasi virgin kayo. At ganun din yung mga lalaki. Yung mga lalaki dito. Alright? Hindi ka gagawa ng mga offensive moves sa magiging mga kasintahan nyo. Huwag kayong mag-alala. Mag-aasawa kayo, okay? Pero siyempre maganda yung mapapangasawa nyo, mga binata, ay dadalin mo sa altar, malinis sa harap ng Diyos. Kasi hindi mo hahawakan ang kamay ng girlfriend mo eh. Kasi pag hinawakan mo ang kamay niyan, hindi na kamay yan sa susunod. Kasi nahawakan mo na yung kamay. Eh di sa susunod, iba na. At yan po ay palapit kayo ng palapit doon sa dangerous stage hanggang hindi na kayo makakapagpigil sa inyong sarili. At yung katawan na yan, ihahandog nyo sa demonyo na. Sa demonyo na ihahandog. Pero sa Diyos natin hinahandog yan. Kaya araw-araw, ang prayer ko sa mga teenager na to, tulungan kayo ng Diyos na yung katawan na yan ay manatiling malinis sa mata ng Diyos at sa mga mapapangasawa ninyo. At kayong mga tatay, pag hinanap kayo ng Diyos, nasan ka? Nasa simbahan ako, Lord. Nasan ka? Nasa cell group ako, Lord. O, nasan ka? Nagpe-pray po ako, Lord. Ay, grabe. Sigurado ko, babantayan ng Diyos ang buhay ninyo. Lord, salamat po. Ibuhos mo po ang fresh and powerful anointing. Anointing that breaks the yoke. Paglaya sa kasalanan, paglaya, kadena ay mapuputol, kadena ng kahirapan, kadena, Panginoon, ng mga gawa ng kaaway. Release, Lord. I release the fresh anointing, Lord, upang maging matatagumpay ng mga lingkod ng Diyos. Tuturuan mo sila. Tuturuan mo na mag-control ng kanilang katawan. Learn. Jesus, they will learn to control their bodies by the grace of God. Iingatan mo ang mga young people ng simbahang ito na maraming mga bata dito na maglilingkod sa iyo. Susunod sa iyo. Magmumultiply ang kanilang kabanalan sa loob ng mga eskwelahan. Sa kanilang mga tahanan. Maliligtas ang mga pamilya, kaibigan, kaklase, kaopisina ng mga tigadulos dahil lahat ng mga tigadulos, ikaw na ang may-ari ng kanilang buhay. Walang mamamatay ng maaga, Panginoon. Lahat ay mabubuhay ng mahaba na naglilingkod sa iyo. Salamat po na marami. Bless them, Lord. Bless them. I speak blessings. In Jesus' name. In Jesus' name.